Yung akala ko napuntahan ko na lahat ng lugar sa Pilipinas pero hindi pa pala. Nandito tayo ngayon sa Benguet at meron ako natagpuan ditong kakaibang lugar at itong nasa likod ko mismo ay kumukulong. Alaman natin kung bakit kakaiba siya. Wow, grabe. Ngayon ako nakakita ng ganito, as in kumukulo yung hot spring. Dito mismo sa kinakatayuan ko right now, maamoy mo yung sulfur na nagbumula mismo dito sa usok. Taglamig na ngayon pero mas papalamigin pa natin dahil pupunta tayo sa Benguet. Pagkatapos ko mag-hiking sa Kibungan, naisipan kong mag-road trip dito at maghanap ng hot spring para magpainit. Kalat ang mga hot springs dito pero habang naniningin sa mapa ay may nakita akong kakaibang hot spring na gusto kong dayuhin. Ayan. Naliligo kami ngayon dito sa sulfur. Kumukulo talaga. Pero hindi lang pala siya isang ordinaryong hot spring. Isang klase rin siya ng wetland. Isa siyang tinatawag na geothermal wetland. At merong iba't ibang klase ng wetland. Merong swamp, merong marshes, but ito is tinatawag siya, under siya ng geothermal wetland. Ang wetland ay isang uri ng ecosystem na may tubig sa ibabaw o malapit sa lupa sa mahabang panahon o sa loob ng isang taon. Karaniwang binabaha o nananatiling basa ang lugar. Ito rin ang nagiging tahanan ng mga halaman at hayop na nabubuhay sa ganitong kalagayan. Kaya naman babiyahe tayo ng 2 oras papunta dito. Naisipan ko na ring daanan si Val, yung kaibigan kong taga dito sa Baguio, at mag-camping na rin. Nakaladkad, girl. Nickname number 1. At 7 months na ata tayo hindi nagkikita. Oo, girl. Tapos ngayon, 30 minutes lang. Gina. Oo. Tara na. Ikaw ang magtutour sa amin sa dito ka na lang. Ay, sa kabila. Pinahiram kami ng tent ni Brownie. Anong tunay mong pangalan? Brownie? Bale, ito yung Bakal Road to. Siya. Ano yung, may mga hot spring ba dito sa, on the way papuntang Ambuklaw, ano yung pwedeng pagstapan? Meron yung river dito sa papuntang, ang tawag dito? Basta may river doon yung, Pero ang sulfur talaga ang pakay ko dito. At aalamin natin kung bakit kakaibang lugar na to. Pagkatapos ng 2 oras sa paglalakbay ay narating na namin ang Daklan Bocod Benguet. Papunta rin dito sa Bocod Benguet ay madadaanan nyo ang Ambuklaw Dam. Hindi na ako bumaba papunta dito. Or pwede rin kayong mag-camping on the way. Pero gagawa na lang ako ng separate video about that. Gawa na ang mga kalsada dito at na-develop na rin ang lugar. Meron lang entrance fee papasok dito na nagkakahalaga ng 50 pesos. Nakarating na kami dito sa Badekbek at samahan niya akong tingnan kung anong meron dito. I think 2 hours away din siya from Baguio City. Ay, hello po. Hello. Hello po, Kagawad. Anong maipaabala na rin sa inyo? May mga itatanong po sana ako about sa Sulfur Spring. Okay lang. Kasi yung Badekbek. Badakbak. Oh, bakit po ulit siya tinawag na Badekbek? Sa Ibaloy, kung kumukulo. Oh, Kaya, yun po yung ibig sabihin. Dati po ba na po to, develop na po siya, may mga ganito na? Kailan lang po kayo nagbukas? Sa nakaraang taon lang. Nakaraang taon. January ata yun. January. Yun, medyo iwasan lang natin yung mga kumukulong part kasi mainit nga talaga siya, kaya siya kumukulo. So, sabi ni Kagawa, dati daw, nandito mismo yung part na kumukulo, pero dahil sa nangyaring earthquake, lumipat siya doon sa kabila. Ito, galing dito yung kumukulong. Dito po talaga yung dito, pinaka-kumukulong part. Naglindol, palipat-lipat na. Nag-iiba. Dati dito kumukulo, tapos dito, lumipat doon. Palipat-lipat dito. Pero may bulkan po ba dito? Hindi po. Sabi nila noon. Parang dead volcano na ito. Yan, pagpasok pa lang natin dito, maamoy mo na agad yung asupre o yung sulfur dahil mismo dito sa tubig na kumukulo, galing siya sa geothermal sa ilalim ng lupa. Pero ano nga ba yung dahilan kung bakit kumukulo yung tubig dito?
Sinasabing parte ito ng isang volcanic system noon pero dahil sa mga nangyaring paggalaw ng lupa at katubigan, itinuturing na itong isang dead volcano at nagsisilbi na lang itong isang unique natural attraction sa Benguet. Dahil ang Badagdag ay part ng isang volcanic system noon na na-retain niya yung geothermal features gaya ng presence ng sulfur at heat energy mula sa ilalim ng lupa na nagiging dahilan ng pagkulo ng tubig nito. So, malaki pala itong lugar na to, pero binakura na nila dito kasi nga para maiwasan natin yung mga instances na matapakan yung mga kumukulong area dahil napakainit nga dun sa lugar na yun. Wow, as in, grabe kumukulo talaga yung nandun. Sabi rin kanina ni Kagawad, kapag mas malakas daw yung ulan, mas malakas yung kulo ng tubig. Maganda yung weather ngayon. Dito sa part na to, nilagyan na nila ng danger zone. Binakura na nila to because hindi ka pwedeng tumubog dito unless gusto mong masira ang balat mo. Kasi ayan o, as in kumukulo nga talaga siya. Sabi, sobrang lakas nung nung pagkulo niya, parang nasa kaserola. Sabi nila, sobrang baho daw dito. Yung amoy niya, para sa akin, hindi naman sobrang baho. Yung iba kasi sabi nila, hindi mo daw kakayanin yung amoy. Since hindi na rin naman sa akin bago yung amoy nito, parang normal na rin yung amoy. At hindi naman siya mabaho. May mga konting amoy lang siya na parang itlog, bugok na itlog. And yun, mas okay din mag-wear kayo ng mask para mas safe. Pero yun, so far kaya ko naman yung amoy niya. Sabi nila, itong nasa harap ko ngayon, sobrang init daw niya. Magtutry tayong maglabo ng itlog dito mismo. Ito po ba yung pinakamainit? Oo. Ito daw yung isa sa pinakamainit na part dito. So, tatry na natin kung maluluto ba siya. Isasawsaw ko po ba? Ano yung lasa nito after? Gusto niyo makatipid sa paglabo ng itlog sa bahay. Kaya pala siya nakalagay sa plastic para pag kinain mo siya, hindi kakapit yung amoy ng sulfur. Iwan muna natin siya. Ilang minuto po ba to? Kaya hindi ako maggaganto ng 20 minutes. 15 minutes na naming binababad dito yung itlog at sabi nila 15 minutes okay na daw siya. So, aahunin na natin ang itlog. Yan. Hindi ko alam kung pwede ba siyang kainin. Siyempre pwede natin siyang kainin. Sana hindi pumasok sa loob yung tubig. Tingnan natin kung naluto ba siya. Medyo mainit nga talaga ang kumukulo. As in, yung pagkainit niya parang kasing init nung nandun sa, init, sa kaserola. I think iiwan muna natin siya dito. Papalamigin muna natin siya. Kasi baka mapaso tayo eh. Ayan, luto na yung itlog natin. So, kakainin na natin siya. Medyo hugasan na natin siya konti kasi may mga pumasok na tubig. Tiyanan! Ito na yung itlog. As in, naluto talaga siya. Hugas na po ang itlog. Kasi nga kumukulo. Masarap to pag may asin. Dito yung... Ayan. May asin po kayo dyan. Ano lasa ng itlog na niluto sa kumukulong sulfur stick? Hindi ko naamoy yung sulfur doon. Kailangan pala ilagay talaga siya sa cellophane. Yung lasa niya, normal na lasa lang din. Parang hindi mo alam na galing siya sa... Doon siya niluto. Luto na itlog. Try mo yung itlog ko. Nakakasumiyumit. Di ba? Lasang itlog. So, bali itong lugar na spring po ba? Dati po ba parang paliguan na siya para na siya sa mga... May paliguan ng mga animal. Parang na sinabi niyo po kanina na yung mga lokal po dito, nung hindi pa po siya tourist spot, parang naliligo po sila dito. Oo, libre. Naisip nung local LGU namin, pwede naman itong gawing tourist attraction. Mga ano po ba, Ibaloy? Dati po ba parang sabi niyo po nakakagaling siya sa skin? Sa mga sakit sa balat. Oo. Diba, yung mga sakit nila sa balat. As in kahit mainit? Kumuha lang sila ng mga putik nito. Lang sa mga balat nila. Maraming naniniwala na ang sulfur-rich waters ng Badagdag ay may therapeutic benefits katulad ng pagpapaginhawa sa rayuma, sakit sa balat at iba pang kondisyon sa kalusugan. It is 6. Wow! Mas mahaba yung buhay ng mga tao sa probinsya compare mo sa syudad. Hello po tay, madalas po ba naliligo kayo dito sa hot spring? Matagal? Ligo ako. Ano po ba yung parang nakatulong po ba sa inyo yung... Marami.
Nganto kare ang pangayawang para ni kulid. Skin disease. Sa skin disease po. Oo. Tsaka po sa rayuma po, no? Oo, rayuma kung Oo. sakit ng dito po. Oo. Magandang umaga po, Nay. Naliligo rin po ba kayo dyan, Nay? Sa hot spring? Ang kung maawatan sida sa to. Ilocano. Ilocano. Tagalog. Ibaloy kasi yung mga ano dito, salita. Kaya medyo nahirapan sila mag-Tagalog. English na lang po. English po. Kayo po ba, naliligo po ba kayo dyan? Oo. Oo. Maraming mga may sakit sa mga kasukasuhan. Sa kasukasuhan. Tamang masakit ngayon yung ano ko. Oo. Yung kasukasuhan ko. Doon nila binabad. Oo. Sa, mamaya tatry kong maligo. Pwede po ba maligo doon? Oo. Safe naman po. Safe. Kasi sige, maliligo po ako. Relax ka lang dyan na may upuan. Oo. Maupo kang maligo. Dahil pwede daw maligo dito sa taas, sinubukan kong tumubog dito. Yun, dahil medyo malamig ngayon dito sa Benguet, buti na nga lang meron sila ditong sulfur hot spring. At isa rin sa mga benepisyong na idudulot nito is for our skin. So, para sa mga may skin disease at rayuma. So, ngayon itatry na natin siya. Maliligo tayo ngayon. Ready ka na ba, Val? Ang sakit. Tama-tama kakahay ko lang yun. Feeling ko gagaling tayo. Sabi niya, dapat 10 minutes ka lang daw dito kasi sobrang ay, ang init nga. Pero hindi masyado. I think mas safe kung pupunta tayo dun sa part. Dahil sa likas na mineral content nito, particular na ang sulfur, pinaniniwala ang may mga benepisyo ito para sa balat at maaaring makatulong sa pagpapaginhawa ng mapapanakit na kasukasuhan at mga kalamnan. Wow! Feeling ko gaganda yung ano ko dito. Oh! Dulas! Hindi ko alam kung may lumulubog talaga dito. Lumulubog ba? Ah! Ako pa lang. Malamig yung mud. May mud siya sa ilalim. Pero malamig. Ang init ba? Malamig? Oo, ang init. Kala ko mag-floating nga ako eh. Try ko kayang maligo ng katawan. Mas mainam kung nakaupo lang kayo dito sa kawayan, pero mas pinili kong maligo na lang dito kasama ang buong katawan. Dito mararamdaman mo lang din yung init mismo ng lupa sa paa mo. Ibang tao hindi kinakaya ang lakas ng amoy ng kapit ng sulfur. Mabuti din kung kukuha lang kayo ng ilang parte nito at ipapahid nyo sa mukha nyo. Dahil nga napakalakas ng impact ng sulfur. Naliligo kami ngayon dito sa kumukulong sulfur. And linis ng libag. Char! Nakalinis ng skin. And okay din to para sa sa mga may rayuma. Pero mas okay kung hindi kayo magtatagal dito. Like 20 minutes lang. Sarap. Ako nung una sobrang init niya. Pero since malamig nga dito sa lugar, perfect siya. Dahil dito may mga turista at lokal na pumupunta sa Badekdek para sa natural na paraan ng pagpapagaling o pagpapaginhawa. Wow. Ang init! Pag tumatagal, masarap na. Noong una medyo natatakot akong lumubog dito, pero kaya naman pala. Ganun talaga lahat naman pag first time, di ba? At ingatan nyo na rin yung mata nyo dahil nung time na to, medyo sumakit lang yung mata ko dahil nga napakalakas ng impact ng sulfur. Pero ano po ba? Wala po bang nangyari ditong mga pagbaha? Wala. Parang sabi nila itong dahil daw dito sa hot spring nakakatulong siya sa flood control. Pwede siguro kasi yung mga doon parang Kinokontrol hinihigop niya yung mga niya yung siguro kung titingnan mo, simpleng lang siya, kumukulong tubig. Pero napakaraming function niya dito sa ating kalikasan. So, isa siyang tinatawag na geothermal wetland. Padating sa pangangalaga sa mga wetlands sa Pilipinas, kilala ang Society for Conservation of Philippine Wetlands o SCPW. Layunin nito mapangalagaan ang mga wetlands tulad ng marsh, sulfur spring at mga lawa sa Pilipinas upang mapanatili ang ganda nito at mas mapakinabangan pa ng mga tao. So since sobrang init nga dito, isa rin sa mga pwede nitong mapakinabangan is mag-generate ng kuryente. So right now, unti-unti na nilang
binibuild yung machine. Since meron nare-release ng geothermal energy, dito maaari siyang maging source for supply ng electricity sa lugar. Sa katunayan, mayroong power plant na dito, pero kasalukuyan pa rin nilang ini-improve o ginagawa ito, and they're still exploring the options to use Badektek Sulphur Spring as source of power. To add, isa ang hydroelectricity sa oldest energy producing sources sa buong mundo bilang binubuo ng 70% water ang ating mundo, kaya mas malaki ang chance na mapagkunan nito ng power o enerhiya. Kagaya na lamang na naging function ng Maria Cristina Falls sa Iligan City. Since nga nandito tayo sa mataas na lugar at napapaligiran siya ng mga kabundukan, pati na rin ang mga kalupaan, isa sa mga pinakang naging function nitong geothermal wetland natin is naiwasan niya yung soil erosion, pati na rin yung pagbaha dito sa lugar na to. Tumutulong ang wetland na sumipsip at mag-imbak ng tubig ulan kaya't nababawasan ang panganganib ng pagbaha sa mga kalapit na lugar. So far sabi rin ni Kagawad, wala pa rin daw silang na-experience sa pagbaha dito sa lugar na to. At isa to sa mga naging role ng hot spring or geothermal wetland dito sa lugar na to. Naway patuloy natin siyang mapangalagaan at mapatilin nating malinis yung lugar dahil hindi lang naman tayo makikinabang dito, pati na rin ang mga susunod na henerasyon. Ngunit hindi lang yun. Ang Badektek Sulphur Spring ay importante pati na rin sa kultura ng mga Ibaloy. Bukod sa paniniwalang nakakapagpagaling ang asupre at tubig na nagmumula nito, ang pagkakadiscovery nito ay dahil sa mga sinaunang Ibaloy noon sa Benguet, masipag na naghanap ng mga maaaring mapagkunan noon ng makakain at ikabubuhay. Patuloy ang pangangalaga ng mga Ibaloy na nakatira malapit sa Badektek Sulphur Spring upang mas mapakinabangan pa ito at mapreserba ang natatangi nitong ganda. Ang ganda ng naging experience ko dito sa Benguet. Hindi ko na-expect na ang dami pa palang pwedeng puntahan kasi usually nakikita ko lang yung bandang Halsema Highway. So, kung gusto nyo bumisita dito sa Benguet, magandang rumuta dito sa Itogon. At ngayon, meron pa kami mga pupuntahang ilang spots. Tingnan natin kung anong meron dito.